Ang lakas ng leak niya. Diyan, oh, sa may loob dyan. Oh, kala mo, tinusok ng matulis na bagay. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, si Everest natin, bigla ngang nawala ang lamig. Bakit? Kasi nga, lagi lang siyang nakatenga rito, nakatambay sa bahay. Halos 2 linggo na. Mula nung tumataas-taas na naman ang diesel, sa expander lagi ang dala ko. So, dahil nakaparada lang dito, hindi nagagamit. Nung isang araw, susubukan kong gamitin, bigla, wala na siyang lamig, mga ka-vloggers. Talagang pagpapawisan ka sa loob. Maswerte nga lang talaga at napakabait nitong si Everest, Kaya nga, paborito ko talaga ang Ford. Lagi ko inuulit-ulit yan. Mabait tong si Everest namin. Kung magkakaroon man siya ng problema, hindi yung ginagamit namin siya. Habang nakaparada lang dito, nung i-on ko siya, pinaandar ko yung makina, in-on ko yung aircon, wala nga siyang lamig. Nakakapagtaka samantalang nung ipinarada ko, halos 2 linggo na malamig yun. Walang problema. Mula pa noon, laging malamig. Di ba, kailan lang nagpalit ang mga gulong nito. So, alaga naman siya talaga. Kaya lang, bigla nga, nangyayari talaga yun, mga ka-vloggers. So, mga ka-vloggers, halimbawa, nangyari nga sa inyo yung ganito. Yung pag-on ninyo ng inyong aircon, wala siyang lamig. So, anong gagawin? Lalo sa mga ka-vloggers na car owners, na walang alam sa paggawa ng aircon, no? Ang gawin ninyo muna, siyempre, start ninyo, no? Wala nga aircon, walang lamig. Tingnan ninyo, siguruhin ninyo kung talaga nakapindot yung AC, yung mga AC button. Tignan ninyo kung yung thermostat, lalo kung may thermostat, baka napaglaro ng bata, lalo kung may anak kayo maliit, baka mamaya naka-off siya, tingnan nyo rin nyo. Ngayon, kapag lahat yung good, mga ka-vloggers, naka-on yung aircon, ibig sabihin, maaaring wala ngang preon, tinatawag na preon, o refrigerant, or baka electrical problem. Pwedeng nagbusted ang fuse. Maraming dahilan, mga ka-vloggers, Tignan ninyo yung harapan, yung compressor. Ayan. Tignan ninyo yung clutch. Ito. Kung nag-e-engage yan. Kapag hindi yan nag-e-engage, pwedeng walang refrigerant niya o yung preon na tinatawag, or pwedeng ang electrical. Isang fuse lang yan, isang relay. Maraming dahilan yun, mga ka-vloggers. So, paano malalaman? Napakahalaga dyan ng manifold gauge. So, lagyan nyo ng gauge. Tulad nito, kinabit ko na. Ayan, nakakabit na rito. At sinalpa ko na ron. At siguruhin nakabukas na ron. Pero wala talaga siyang laman. Zero, mga ka-vloggers. So, anong gagawin dyan? Kailangan lagyan ng pressure. Lalagyan ko siya ng pressure. At o-obserbahan natin, mga ka-vloggers, kung saan merong sisirit. Minsan kasi pag malakas masyado ang leak, merong maririnig kayong gumaganon, no? Ngayon, gawin din ninyo, kapag wala nga laman, tignan ninyo lahat ng mga connection. Kung merong oily, kung meron kayo makikita nagbabasa, positive. Tulad nito, tuyo naman yan. Tuyo lahat ang mga connection nito, hanggang compressor. Ayan, mga ka-vloggers, so tuyo lahat hanggang compressor mismo, tuyo rin siya. So, wala ka makikitang nagbabasa kahit saan. So, ang tanging magagawa dyan, lagyan ng pressure at obserbahan kung bababa o kung may maririnig kang sumisirit. So, paano gagawin? Mga ka-vloggers, napakahalagan to, lalo sa mga nagdi-DIY, Dahil walang laman nga, tanggalin mo na itong hose na nakakabit doon, no? Ikabit mo sa discharge.
ha? Maglalagay tayo ng pressure ha? Sa discharge natin ilalagay. Sarado to. At bubuksan natin yung discharge, mga ka-vloggers ha. Ngayon, yung kabilang side, kabilang hose, nasa gitna, ilalagay natin yan doon sa ating machine na pang-pressure ha. Kakabit ko lang sandali. So ito, kinakarga na siya ng pressure mga ka-vloggers ha. Pressure lang yan. Maraming filter sa loob yung maliit na machine na yan. Kaya malinis yan. Ang lumalabas dyan, walang katubig-tubig, walang moisture. Yan, mas maganda pag walang ilaw. Gusto ko sila lagyan ng nasa 200 PSI mga ka-vloggers ha. 200 ha. Para maobserbahan natin kung saan naglilik to. Biglang-bigla lang mga ka-vloggers eh. Siyempre ayoko naman na wala akong aircon. Sipin ninyo, si ka-vloggers gumagawa ng aircon, yung sasakyan walang aircon. So, hindi pwede yun mga ka-vloggers. Kailangan laging malamig yung mga sasakyan natin. So, ito, huhulihin ko yan. So, ito na mga ka-vloggers, medyo malapit na sa 200. PSI, napakataas niyan mga ka-vloggers. Ang gulong nga 28 lang, pag sumabog ang lakas 30 o ano. O yan ha, 200. O yan, sarado para wag nang pumasok yung hangin. Tapos isasara ko to. Ayun. Ngayon, kapag sigurado na kayo nasa 200 at okay na lahat, pasingawin nyo rito sa suction ha. Basta sarado tong discharge ha, kundi lalabas dyan yan ha. Ayun. So ngayon mga ka-vloggers, obserbahan natin itong pressure ha. 200 yan. Ba. Mukhang malakas ha. Sandali ha, malakas yan ha. Pakinggan natin. Saan tayo may maririnig mga ka-vloggers ha? Malakas. Dito sa ilalim. Wala eh. Andali ah. Dito tayo sa likod. Andito evaporator nito. Ito toolbox to ha. Ayun oh, malakas. Naamoy. Pakinggan ninyo mga ka-vloggers. Di ko alam kung maririnig ninyo. Ayan, ang dumi na rin ng lubean dito. Ng entry ng hangin. Pakinggan ninyo ha. Naririnig ba ninyo? Mga ka-vloggers, naririnig ninyo? Napakalakas dito sa may evaporator ha. Dala. Ayun o, sumisirit. Sumisirit siya. Masyadong malakas mga ka-vloggers. Kailangan tanggalin ko tong sidings na to. Tapos kakalasin ko yung evaporator. At lulubog natin sa tubig. Tingnan natin kung ano nangyari. Nandito sa likod. Mga ka-vloggers, yan ang lagi ko sinasabi rin. Paano kung kunwari umaandar yung aircon na yan, yung sasakyan. Tapos may natutulog dito sa loob. May pinatulog kang bata, o kahit di bata, kahit matanda. Tapos biglang nagkaroon ng ganyan leak. Ang paglilik, hindi lang dahil sa nakapatay, minsan naglilik din yan habang gamit ha.
Paano kung bigla nag-leak? Wala kang kamalay-malay, tulog ka eh. Malalason ka doon sa loob. Nakakalason talaga yung refrigerant mga ka-vloggers, lalo yung 134A. So napakarami na ng mga kwento, mga sinabi ko na rin sa inyo. At siguro alam niyo, marami nang nangamatay sa ganyan. Minsan may mga nakikita na liban doon sa mga inatake sa loob ng sakyan, yung mga natutulog na bigla pag ano nila, patay na doon sa loob mga ka-vloggers. Hindi dahil sa ano, pero nakakatakot. Ha? Hindi lang mawawalan ng malay, talagang delikado. Kaya hanggat maaari, lagi ko sinasabi, kahit maganda aircon ninyo, bago sa sakyan ninyo, wala sa bago o luma yan, kusang nabubutas sa evaporator. Minsan nga, may ginagawa kami, wala pang 1 taon. Ang sasakyan nila, ha, bagong-bago, pero may leak ka evaporator. Nangyayari talaga yun dahil aninipis ng mga evaporator, mga ka-vloggers. Katulad nito, ang lakas, sumisirit. Kung gamit mo yan, tapos may natutulog, uusok dyan yan sa mga luber. So, ano mangyayari? Yan, magsisiusok dyan. Maglalabasa sa luber yan, mga ka-vloggers. Ha? Delikado. Sarap ng tulog mo, nilalanghap mo, puro refrigerant na, puro 134A. Kaya lagi kong ina-advise na huwag kayong matutulog o magpapatulog sa loob ng sasakyan na naka-on yung aircon, delikado. Paano kung matsempuhan? Huwag naman sana mangyayari, ha? Pero paano kung matsempuhan, di ba? So mga ka-vloggers, kakalasin ko muna tong mga sidings, yung evaporator. Tingnan natin, ha? Gusto ko makita po ninyo. Ang lakas ng leak. Ayan o, bilis bumaba mga ka-vloggers, oh. Di ba? 120 na lang. Napakalakas na leak mga ka-vloggers. So kakalasin ko na yung mga sidings. Kailangan makita natin kung ano yung naglilik doon. Ayun, ang evaporator. Ayun, oh. Basa, oh. Ayan ang unang mga senyales mga ka-vloggers. Nakita ninyo mga ka-vloggers, basa yung evaporator. 100% meron siyang leak, di ba? Tsaka sumisirit eh. Pero gusto kong makita ninyo, kaya habang kinakalas ko to, gusto ko binibidyo ko para mapanood ninyo, ha. Yan. Andun yung mga tubo niya. Ayun, no. Dito lang tayo magluluwag, ayan, no. Madali lang siya. Yun. Tatanggalin hanggang dito. Noon ako na rin naglagay niyan eh. Napakalit lang na evaporator ng Everest, oh. Ayun, oh, basang-basa mga ka-vloggers, ha. Ayun, oh, sa loob, oh. Basang-basa. Ayan, oh. Diyan talaga nagkaroon ng leak yan. Nilinis na noon to, ngayon madumi na naman, no. So ibig sabihin pwedeng yung harapan ganyan din kadumi o mas madumi pa dyan. Mapipilitan na baba ko rin yung harapan nito pag natapos ng likod para malinis na rin, kasi magiging bago tong likuran tapos marumi harapan, hindi na naman pantay. Kailangan one time lang yan mga ka-vloggers, one time big time. So kakalasin ko na muna to at mamaya na lang po ulit. Kapag kayo ay nagkakalas mga ka-vloggers na mga kahit ano, kahit sa makina, kahit sa evaporator na harapan, yung mga dashboard, lagi ninyong maging maingat kayo sa mga screw na bolt. Lahat yan, pag-iwahiwalay ninyo. Bawat lugar, kung maibabalik ninyo pagkatanggal, okay yun eh. Kaso may mga area na hindi maibabalik, storbo. Mas maganda, meron kayo laging mga lalagyan. Ayan, katulad ko yan. Kasalukuyan ko inaalis tong pinakapiting. So gusto ko laging may lalagyan yan mga ka-vloggers. Hindi pwedeng kung saan ko lang itatapon dyan, ha? Ayan, no. So ito naman sa suction, maluwag na yan eh, ha? Naluwagan ko na kanina.
kailangan sisiguruhin mo, hiwalay mo yun. Kung kaya mong hiwalay, marami kang lalagyan na takip na mga spray paint na ganyan. Hiwalay mo, pag hiwalay mo sila, pati mga tornilyo dyan. Kaya minsan may mga ganito na nagkakapalit-palit yung mga tornilyo eh. Ha? So ito oh. Yun yung sa liquid line, sa hot line. O yun naman, mas mahaba yung sa suction ha. So tanggal na. O yun. Ayun. Okay na mga ka-vloggers. Alisin ko na lang itong mga bolt na to. At bubunutin ko na yan. So kinalas ko na rin yan dito para hindi na po puwersa yung mga tubo dito sa may gulong. Ngayon mga ka-vloggers no. Tinanggal ko na. Ito yung bolt niya oh. Luma na dahil nababasa. Tapos tinakpan ko kagad. Ayan oh. Ha? So para matanggal na lang yung fittings na yun. Ayun nakikita nyo sa taas. So ayan na, tanggal na yung fittings ha. Pwede na. Para matanggal na lang dito. Oh, hindi puwersado, 'di ba? So ito na. Pagka tinanggal mo yun doon sa ilalim, pwede mo na siyang iliko-liko. Ito. Pwede mo iliko-liko itong fittings, matatanggal mo yung bracket na. So ayan ha. Kalas na siyang mga ka-vloggers ha. Isang kamay lang kasi yung gamit ko. So isa. Ayun na. Ayun na, ayun na. So, bubuksan ko na siya. So, mga ka-vloggers, ito, lalagyan ko na ng pressure tong evaporator para matesting na natin. Nilapit ko na rito yung paglulubugan kong balde kasi napakalakas ng leak niya eh. Baka maubos ka agad eh, no? Sandali. Ayan na siya, oh. Evaporator. Lalagyan natin pressure. Sa discharge ulit. Sige. Sa 200. Dali. Sarado ko muna. Tapos sarado na rito. Palabasin natin sa kabilang side. Or wag na natin palabasin mga ka-vloggers kasi mauubusan tayo eh ha. Kailangan mailubog kagad natin to. Ayun oh. Lakas ng leak. Pakadelikado talaga. Ayun oh. Gagaling doon sa loob. Ayun oh. Sa loob ng cover na yun. Ayun oh. Ayun oh. Ang lakas ng leak. Sobrang lakas ng leak ng evaporator. Ayan oh. Kala mo, tinusok eh oh. Mauubos na yung pressure nito. Ang baba na. Hindi, lagyan natin ulit. Yan. Ayan. Ang taas. So, expansion valve niya bago pero i-calibrate yan. Titignan ko yan. Ayan na. Ang dumi na. Na-i-vlog ko pa nga ito noon eh. Nung kakukuha ko ng sasakyan. Merong vlog to mga ka-vloggers. Nung kakukuha ko, alam ko nga, ito yung napakarami pang parang may bulkasil, dinikit na mga ganun. Ang hirap kong inaalis. So, ang alam ko, siguro mga 2 years ago na yon. Tapos ito na kagad, ganito na karumi kasi araw-araw naka-aircon. Kaya yung mga nagtatanong, gaano kadalas daw ba dapat nagpapalinis o gaano kalimit tuwing kailan,
Katulad nito, halos 2 taon, pero ito na itsura mga ka-vloggers. Dahil araw-araw ginagamit, no? Ang dumi na niya kagad. Napakaliit lang ng evaporator niya. Pero wala akong problema sa evaporator. Kasi meron ako niyan. Dito na. Saan siya? Ayun. Meron na akong pampalit dyan. Titignan mo, mukhang bago pa nga dito sa side na to. Pero butas kagad, di ba? Mukhang bago pa talaga. So, aalisin ko muna ang expansion valve. At ikakalibrate ko to mga ka-vloggers. Mukhang bago pa nga eh. Pero kailangan makita ang calibration nito, ha? Iba na yung sigurado, ha? Kakalibrate natin yung expansion valve ni Everest sa likod. Pag nakalas ko yung harapan, kakalibrate ko rin yun. So, ito na yung expansion valve natin, ha? Okay, open. Ipitin natin itong buntot, ha? Capillary tube to style nito. Kailangan bababa to, mga 18 lang. Naku, nakikita ba ninyo? Magka-14. Ayan o. Baba. Ayun ko. Sobrang baba mga ka-vloggers. Tingnan ninyo to, ha. Ayan. Gagawin natin 18 yan, ha. Baba pala nito. Nasa 15. Okay. Adjust tayo. Adjustment naman nito nandito sa ilalim, ha? Ito, merong Allen wrench dyan. Ayun. So ito, sakto mga ka-vloggers, ha? Ayun, oh. Sakto sa kanya. So dahil 15 kanina, aari ako, ha, counterclockwise. So tingnan nyo yan, ha. Ayun. 18 na. At mainitan ko muna ulit. Mainit kasi yung palad natin, ha. Okay. Isa pa mga ka-vloggers, ha. Kailangan 18. Pwede na sa akin yan.
kasi na evaporator niya. Okay na yan. Ang lamig. Ang lamig! Good. So mga ka-vloggers, napakahalaga ng calibration. Kahit na malamig naman yan, lumalamig, pero mas lalong lalamig yan. Kasi nakakita ko yan, parang hindi pantay ang lamig niya. Pag kinakargahan, nauunang lumamig yung harapan. Yung likod, pumipick up lang, katagalan. Yung pala sa kalsya. So good na to ngayon. Goods na goods. So ito na mga ka-vloggers, nilalagyan ko na ng pressure yung bagong evaporator ha. Ito na yung bago at yun yung luma. Ito yung napakarumi, di ba? Ayan. Ito naman yung bagong malinis. So 200. Okay na yan. Para ma-testing. Tapos isarado to. Galak. Tapos pasingawin dito habang inalis tong hose. So ito na, nasa 200 siya mga ka-vloggers ha. Ilubog na ulit itong isa. Ayun. Okay. Basta ganito, checkin mo lahat. Baka mamaya may mga leak yung mga gawa nila. Ayan, mga adapter dito sa mga ilalim na yan. Kasi mga fabrication lang yan mga ka-vloggers ha. Kailangan sigurista ka. Katulad yung kay Kokoy. Kokoy, shout out! Yung ganito niya oh, bagong bago yung evaporator niya. May leak sa dugtungan na ganito. Hininang ko lang. Bago ha, brand new. Yung nabara niya. So walang leak. Bagong mga o-ring yan. Binago ko lahat. Andito pa nga yung mga luma yata nito. Ayan oh. Ha? So pinalitan ko, hindi ko ginagamit yung kasamang kulay green dyan ha. Pinapalitan ko yung o-ring ko. Marami tayo yan. Ayun siya, sabi ko titignan nyo lahat. Baka mamaya mayroon leak yung dugtungan. Okay, pasado to. Assembling ko lang yung likod at tatanggalin ko naman yung harapan mga ka-vloggers ha. So ito, ina-assemble ko na yung evaporator sa housing niya mga ka-vloggers. Pero meron akong gustong ituro ulit sa inyo. So ito na yung bagong evaporator, 'di ba? Pinaporma ko na sa housing. Pero meron akong hindi gusto. Ano na naman ka-vlogger? Ito oh. Kapag isinalpak mo na siya, mula dito yung higupan ng hangin, 'di ba? Dito. Papasok sa evaporator. So dito pupunta ngayon yung lamig mga ka-vloggers ha. Ito ang entry ng hangin, yung dumudumi. Tapos dito ngayon papasok ha. Hihigupin ito yung blower, tapos tatapon niya papunta doon sa taas to, no? So ano nakita ko? May awang ngayon oh. Maluwag dito oh. Ayan oh. Hindi siya magiging super cool. Ayan, oh, maluwag oh. Nakikita ninyo yung pagitan na yan. Ayan, oh. May espasyo. Ayan oh. Oh, ito oh, dito oh. Pwede ngang tingnan natin na. Ayan oh. Hanggang ilalim mga ka-vloggers, maluwag. Pwede pumasok tong liabe oh. Ayan, tingnan nyo. Oh, ayan oh, maluwag oh, di ba? Oh. Ha? So hindi pwede ang ganyan.
Nilalagyan ko yan ng foam dito sa side na to. Yan ang lapat niya, yun. Ang ganda lapat dyan. So, mag-fit dito sa kabilang side. Pero sa kabilang side, maluwag. Ayan, kailangan lagyan siya ng foam para pagpasok ng hangin, walang ibang dadaanan sa mga gilid-gilid. Puro malamig na malamig siya, mga ka-vloggers. Super cool! Bahala si ka-vloggers dyan. So, ito, didikitan lang siya ng foam na ganito. Ayan, mga ka-vloggers, oh. Ha? Ididikit ko rito sa side na to, tapos ipipilit ko ipasok doon para silyado yan. So ito mga ka-vloggers, mag-aalas 2 na. Nabubuo na tong panlikod Hindi ko pa nakakalas yung harapan kasi kinalibrate pa natin expansion valve, di ba? Tapos nagpalit nga ng evaporator. So ito na siya. Ayan na. Bago na. Tapos hindi nyo nga lang ninyo makikita, no? Sinasabi kong foam do, silyado na yan. So, sasalpak ko na lang to. Pag nasalpak to, kakalasin ko naman yung harapan para makita na rin ulit yung expansion valve doon, makalibrate, malinis kasi kailangan sabay sila, no? Kakain muna ako. Gutom na ako. So, kakalasin ko na tong harapan, mga ka-vloggers, ha? Medyo tumagal ako sa pagkain. gutom na kanina. Yan naman, pagkakalasin mo to, dito ang mga fittings yan. Tapos kalasin na natin sa loob, ha? Ang dali lang naman to. So mga ka-vloggers, nakalas ko na yung sa harapan, madumi na rin siya. Ayan, natanggal na rin siya rito, ha? Sa loob. Andito na siya. Marami-rami na rin. Kaya tama yung sinabi ko na kalasin na rin siya. Ayan, sarado na rin eh. So lalagyan ko muna adapter para malagyan ng pressure, tapos wawasingin, tapos alisin ko expansion valve. Sige. Para makalibrate din to. So, wawasingin ko na mga ka-vloggers. Wala nang leak. Ayan na, 175 nilagay kong pressure, ha. Kasyang-kasya sa timba lang eh. So alisin ko na yan. Siniguro ko lang muna na walang problema yung evaporator sa harap. At malinis na siya ngayon. Ayan. Kanina napakarumi. So okay na. Kasunod nito, ikakalibrate ko naman to. Kung 18 doon, kailangan 18 rin to, mga ka-vloggers, ha. Malagay yung adapter. Kailangan to, mga ka-vloggers, 18 din, ha. Gagawin ko siyang 18. Ito yung harapan, ha. Kanina ginawa natin 18 yung likod. Oh. Open.
ng konti. Konti lang. Ayun, 18. Nakikita ninyo mga ka-vloggers ha, 18. Magaganda na yung mga bulb niya. Isa pa. Napakahalaga kasi mga ka-vloggers na alam mo na ang reading nito bago mo ibalik doon. Alam mo kung sira, alam mo kung pwede pang i-adjust, pwedeng maging 18, alam mo kung sakal, kaysa yung naikabit mo na, tapos palpak, kakalasin mo ulit, o doon sa mga ibang walang masin, sasabihin, compressor, kung ano-ano na ituturo sa akin. Dito pa lang, bago ikabit, alam ko na kung sira, so mapalitan na kagad. Hindi yung naikabit mo na, tapos tatanggalin mo naman, malaking abala, sayang sa pagod, sayang sa refrigerant, sayang sa lahat, abala. O mga ka-vloggers, yan na ang trabahong walang hula ha. Okay na ako dyan. Pareho lang doon sa harapan. 17, 18. Okay na yun. So good na yung mga expansion valve. No? Approve! So mga ka-vloggers, na-assemble ko na yung harapan na evaporator. Ginabi na ako kasi sinundo ko pa sila madam tsaka si architect. So pagod sa trabaho sila, tinigil ko muna yung ginagawa ko dito kay Everest, tapos tutuloy ko ngayong gabi. So ngayon siguro baka alas 7 na ng gabi, pero tatapusin ko to. Ito na lang naman ito na, oh. Calibrated na yan, no? Sasalpa ko na lang dito. So antayin nyo mga ka-vloggers, maya maya lang to, tapos na to. So ito mga ka-vloggers, naikabit ko na yung mga evaporator, no? Pati yung sa harapan. Tapos lalagyan na natin ng refrigerant. Na vacuum ko na siya. Ito. Yung vacuum niya, no? So na-bleed ko na rin yung hose. At etong ating refrigerant nasa kiluhan ko. So 10 and 1/4. 10 and 1/4 yan. Nasa 3/4 lang ang ikakarga rito. So ang dapat na katapusan yan na mga 9.5 lang mga ka-vloggers ha. Ayan ha. So nakataob na yan, papasok ko na. Na-bleed na to. Na-vacuum na, okay. Ang ipapasok ko ay 9.5 lang ha. Mamaya papaanda rin na yan. Mga ka-vlogger, ang lamig na niya. At inarga ko sa kanya 3/4 pa kilo ha. Ayan o. Nasa 9.5 siya ngayon. Ngayon, ang lamig. Ayan o. Malamig na malamig lahat. At lagi nag-o-automatic. Ganda ng lamig. Oh.
pati si Madam at si Architect nandito sa loob. Ano, malamig? Bakit nakatakip ka dyan? Amoy rugby. Oo, may mga rugby akong dinikit eh. Ano masabi nyo? Giniginaw na ako, ka-vlogger! Ayun o, ayun sila. Naamoy mo yung rugby. Oo, naglagay ako rugby doon eh. Oo, malamig? Malamig. Ayun. Tsaka ibang hangin ngayon, bagyo, no? Malakas na kahit number 1. Oh, ayan oh, di ba? Oh. Dahil malinis at bago evaporator. So, okay na naman to mga ka-vloggers. Giniginaw na sila. So, kailangan na natin tapusin ang ating vlog. So, mga ka-vloggers, okay na naman tong ating si Everest. Solved na, wala nang problema na naman eh. Napalitan na evaporator. Ayun, si Architect ko. Nasisiyahan sa lamig doon sa likod. So, ang liwanag. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Pawis na pawis ako, matutuyuan ako ng pawis dito eh. Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking Vlog! Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Solve na naman ang problema ni Everest. Satisfied customer. Ayun. Thank you mga ka-vloggers, ingat po kayo.